Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman, mga pusong bukas sa hiwaga, maligayang pagdating sa ating santuwaryo ng nakalimutang karunungan at mga lihim na pinasa mula pa sa ating mga ninuno. Dito, ang kasaysayan ay nagiging kwento, ang paniniwala ay nagiging gabay, at ang bawat araw ay may dalang misteryong naghihintay na matuklasan. May mga araw sa kalendaryo na tila ordinaryo sa paningin, ngunit sa ilalim ng ibabaw nito ay nagkukubli ang mga enerhiyang kayang humubog sa ating kapalaran, mga araw na puno ng biyaya para sa mga nakakaalam at panganib para sa mga nagwawalang bahala. Ang Setyembre 2, mga minamahal, ay isa sa mga araw na iyon, isang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, kung saan ang bawat galaw, bawat salita ay may kahulugang mas malalim pa sa ating inaakala. Ngayong Setyembre 12, ating sisisirin ang nakatagong araw ng biyaya at panganib. Isang petsa na sa unang tingin ay karaniwan, ngunit sa mata ng pananampalataya at pamahiin ng mga Pilipino ay mayaman sa kahulugan. Ito ang araw kung saan ang mga siklo ng kalikasan ay nagkakasabay sa mga ritual ng pamumuhay, kung saan ang isang simpleng pangalan ay nagtataglay ng malalim na kapangyarihan, at ang bawat gawi ay maaaring magbukas ng pinto sa swerte o kamalasan. Sama-sama nating tuklasin ang mga tradisyon, babala at mga lihim na gabay na maaaring humubog sa ating kinabukasan sa araw na ito. Sa simbahang Katolika, ang Setyembre 2 ay ipinagdiriwang bilang kapistahan ng mahal na pangalan ni Maria, Most Holy Name of Mary. Para sa mga Pilipino na may malalim na debosyon sa mahal na birhen, ang tinatawag nating Mama Mary o Ina ng Laging Saklolo. Ang araw na ito ay may espesyal na kahulugan. Hindi lamang ito paggunita sa ina ni Jesus, kundi isang pagkilala sa kapangyarihan at pag-asa na dala ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay binibigkas bilang panalangin, proteksyon at intersesyon sa gitna ng pagsubok. Sa araw na ito, marami ang lumalapit sa Inang Maria na may iba't ibang dalangin para sa kalusugan ng pamilya, para sa masaganang ani, para sa matagumpay na pag-aasawa, para sa paggaling mula sa sakit, para sa proteksyon laban sa masasamang espiritu, at para sa gabay sa mga mahihirap na desisyon sa mga liblib na lugar. Ang debosyon kay Maria ay madalas na nagiging tulay sa mga sinaunang paniniwala. Ang kanyang figura ay nagiging ina ng lahat, katulad ng mga anitong ina na pinipintuho ng ating mga ninuno, na kayang mamagitan sa tao at sa mga puwersa ng kalikasan at kalawakan. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang simbolo, kundi isang tunay na sandata laban sa mga panganib at isang bukal ng biyaya. Ang kasaysayan ng kapistahan ng mahal na pangalan ni Maria ay nag-ugat sa isang matinding krisis at isang dakilang pananampalataya. Hindi ito direktang nagmula sa Biblia, kundi sa isang makasaysayang pangyayari noong ika-17 siglo. Noong taong 1683, ang Europa ay binantaan ng isang malaking hukbo ng Ottoman Turks na nakubkob sa Vienna, Austria. Ang pagbagsak ng Vienna ay nangangahulugan ng pagkalat ng Islam sa buong Europa. Sa gitna ng matinding takot, nanawagan si Pope Innocent Imenmain sa lahat ng Kristiyano na manalangin sa pamamagagitan ng mahal na birhen para sa kanilang kaligtasan. Bago ang labanan, ipinahayag ng isang paring Capuchin, si Marco Dabiano, na nakatanggap siya ng isang pangitain na ang mga Kristiyano ay mananalo sa pamamagitan ni Maria. Noong Setyembre 12, 1683, naganap ang Battle of Vienna, kung saan ang pinagsamang hukbo ng Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ni King John III Sobieski ng Poland ay himalang nagwagi laban sa mas malaking hukbo ng Ottoman. Bilang pasasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng pamamagitan,
ng Mahal na Birhen, itinatag ni Pope Innocent ng Paulius ang kapistahan ng mahal na pangalan ni Maria na ipagdiriwang tuwing Setyembre 12. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang digmaan, kundi tungkol sa kapangyarihan ng isang pangalan, ang pangalan ni Maria, na naging panawagan ng pag-asa at inspirasyon sa mga sandali ng matinding pagsubok. Sa Pilipinas, ang debosyong ito ay dumating kasama ng mga Kastila at nag-ugat ng malalim sa puso ng mga tao. Ang pangalan ni Maria para sa mga Pilipino ay hindi lamang isang titulong relihiyoso, kundi isang salitang nagdadala ng proteksyon, pagmamahal at himala. Maraming kwento ng mga himala at pambihirang intersesyon ang iniuugnay sa pagtawag sa pangalan ni Maria sa mga panahon ng kalamidad, sakit at personal na krisis. Ang bawat pagbigkas ng kanyang pangalan ay tila isang pagbukas ng pinto sa isang mas mataas na kapangyarihan, isang paanyaya sa biyaya na bumaba sa ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang pangalan ni Maria ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamamahal sa ating kultura at pananampalataya. Ngayon, dumako tayo sa mga lihim na babala o mga signos ng kapalaran na pinaniniwalaang lumilitaw sa Setyembre 12 ayon sa sinaunang kaalaman ng mga Pilipino. Mga tanda ng panahon at kapalaran. Makulimlim na umaga, biglang pag-ulan sa tanghali. Kung magsisimula ang araw na madilim at biglang bubuhos ang malakas na ulan sa tanghali, ito ay babala ng posibleng pagsubok sa kabuhayan o biglang paghihirap sa pag-ani. Ang biglang pagbabago ng panahon ay sumisimbolo sa biglaang pagbabago sa sitwasyon ng buhay na kadalasan ay hindi ka nais-nais. Kailangan ang pag-iingat at pagiging handa sa posibleng mga hamon. 2. Bahaghari sa umaga. Ang makita ang isang bahaghari sa umaga, lalo na pagkatapos ng kaunting ambon, ay isang napakagandang pangitain. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagpapanumbalik at pagtatapos ng pagsubok. Nangangahulugan ito na kahit may mga uno sa buhay, mayroong darating na kalinawan at biyaya. Ang bahaghari ay tulay sa pagitan ng langit at lupa, nagdadala ng positibong enerhiya at solusyon. 3. Malakas na hangin sa gabi na walang bagyo. Kung biglang lumakas ang hangin sa gabi nang walang babala ng bagyo, ito ay pinaniniwalaang ang nagdadala ng sakit o matinding pagtatalo sa pamilya. Ang hangin na hindi nakikita ngunit nararamdaman ay sumisimbolo sa mga di nakikitang puwersa na nagdudulot ng gulo at kaguluhan sa tahanan at katawan. Mag-ingat sa mga salita at damdamin. Park, ibon na lumilipad sa loob ng bahay. Kung may ibon na biglang makapasok sa iyong tahanan, ito ay pinaniniwalaang tagapagbalita. Kung ito ay isang uri ng ibon na karaniwang may magandang kulay at tinig, ito ay magandang balita o bisita. Ngunit kung itim o isang ibon na karaniwang hindi ka nais-nais, ito ay babala ng masamang balita o pangyayari. Ang ibon ay messenger sa mundo ng mga espiritu. 5. Bulaklak na biglang namukadkad sa bakuran. Kung may isang halaman sa iyong bakuran na biglang namukadkad o namulaklak sa araw na ito, lalo na kung hindi pa ito panahon, ito ay tanda ng darating na biyaya o swerte sa pamilya. Ang biglaang paglago at pagganda ng kalikasan ay sumisimbolo sa pagyabong ng kapalaran at positibong enerhiya. 6. Makating palad. Kung makati ang iyong kanang palad, may darating na pera o swerte. Kung ang kaliwang palad naman, may mawawala o gagastusin ka. Ang pangingiliti sa palad ay direktang konektado sa daloy ng kayamanan at swerte. Hindi ito dapat kamutin upang hindi mawala ang bisa. 7. Gagamba na gumagapang sa damit. Kung may gagamba na biglang gumapang sa iyong damit, ito ay isang napakagandang pangitain. Ang gagamba ay pinaniniwalaang naghahabi ng swerte at kapalaran.
Ito ay tanda ng darating na pera, promosyon sa trabaho, o isang hindi inaasahang biyaya. Huwag itong patayin. Hayaan lamang itong umalis. Oit, pera na nahulog ng hindi sinasadya. Kung aksidenteng nahulog ang iyong pera mula sa bulsa o pitaka sa lupa, lalo na kung maliit na halaga, ito ay tanda ng darating na mas malaking halaga o swerte sa pananalapi. Huwag itong baliwalain, pulutin at magpasalamat. Mga singsing sa gabing ito, dreams this night. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang may malalim na kahulugan at maaaring magbigay ng sulyap sa ating kapalaran o mga darating na pangyayari. Pagtuunan ng pansin ang mga sumusunod na simbolo. Tubig. Kung malinaw at malinis ang tubig sa iyong panaginip, ito ay sumisimbolo sa kalinawan ng isip, mabuting kalusugan at emosyonal na kapayapaan. Kung maputik o marumi, ito ay babala ng gulo sa damdamin, posibleng sakit o mga pagsubok. Ang agos ng tubig ay kumakatawan sa daloy ng buhay. Puno at halaman. Ang mga luntiyang puno at namumungang halaman ay tanda ng paglago, kasaganaan at kalusugan. Kung ang mga ito ay tuyot o patay, ito ay babala ng paghina ng enerhiya, pagkalugi o sakit. Ang mga ugat ay koneksyon sa nakaraan. Ang mga dahon ay kinabukasan. Hayop. Ang mga hayop sa panaginip ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang utyaso ay simbolo ng katapatan at pagkakaibigan. Ang apo sa kapaka ay nagdadala ng misteryo, intuisyon, at posibleng pagtataksil. Ang ahas ay babala ng panlilinlang, pagbabago, o nakatagong panganib. Ang ibon ay kalayaan, balita, o espiritual na gabay. Paglipad, ang panaginip na lumilipad ka ay sumisimbolo sa kalayaan, ambisyon, pagtakas sa problema, at pakiramdam na may kakayahan kang lampasan ang anumang hamon. Pagkahulog. Kung nanaginip kang nahuhulog, ito ay maaaring indikasyon ng pagkawala ng kontrol, pagkabalisa, takot sa pagkabigo, o pakiramdam na hindi ka sapat. Mag-ingat sa mga desisyon sa totoong buhay. Mga tao. Ang mga pamilyar na mukha ay maaaring magpahiwatig ng mga hindi pa nasusolusyon ng issue or koneksyon sa nakaraan. Ang mga estranghero ay kumakatawan sa mga bagong oportunidad, bagong aspeto ng iyong sarili, o mga taong darating sa iyong buhay. Mga relihiyosong simbolo. Ang makita ang krus, rosaryo, imahe ng santo, o ilaw ng kandila ay senyalis ng gabay mula sa itaas, pangangailangan para sa espiritual na pagmumuni-muni o pagbabago sa iyong pananampalataya. Ito ay paanyaya na mas pagtuunan ng pansin ang iyong espiritual na buhay. Mga ipinanganak ngayong araw, born this day. Ang mga ipinanganak sa Setyembre 12 ay pinaniniwalaang may espesyal na koneksyon sa kapangyarihan ng pangalan ng mahal na birhen. Sila ay likas na may malalim na intuisyon, sensitibo sa damdamin ng iba, at may busilak na puso. Kadalasan silang nagtataglay ng artistikong talento at malakas na espiritual na paniniwala. Mayroon silang natural na kakayahang maging tagapamagitan, tagapag-alaga, at tagapagbigay ng ginhawa sa mga taong nasa paligid nila. Bagamat sila ay mapagmahal at matulungin, mayroon din silang panloob na lakas at tatag sa harap ng mga pagsubok. Ang kanilang kapalaran ay pinaniniwalaang may kalakip na proteksyon, lalo na mula sa espiritual na panganib. Sila ay maaaring maging mga guro, healer, artist, o mga leader ng komunidad na may malalim na malasakit. Ang kanilang pagkatao ay sumasalamin sa pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Mga iminumungkahi, recommended namesakes for this day. Sa araw na ito, ang mga pangalang konektado sa mahal na birhen ay pinaniniwalaang nagbibigay ng dagdag na biyaya at proteksyon. Ang mga pangalang tulad Maria o Miriam ay partikular
na inirerekomenda. Ang mga Mariyang ipinanganak ngayong araw ay pinaniniwalaang may angking biyaya ng Inang Maria. Sila ay may malalim na intuisyon, may busilak na puso, at likas na tagapag-alaga. Ang iba pang pangalan na may kaugnayan sa mga banal na personalidad o birtud tulad ng Sofia, Karunungan, Elena, Liwanag, o Gabriela, Anghel, ay maaari ding magbigay ng magandang impluensya sa kanilang buhay. Ngayon, sisisirin natin ang mga gawain at ritual na dapat isagawa sa Setyembre 12 upang makaakit ng biyaya at proteksyon at maiwasan ang kamalasan. Mga tradisyon at ritual. Ano ang dapat gawin? Panalangin sa mahal na pangalan ni Maria. Layunin upang humingi ng proteksyon, intersesyon, gabay, at mga biyaya sa pamamagitan ng mahal na birhen, lalo na sa kanyang banal na pangalan. Ano ang kakailanganin? Isang imahen o rebulto ng mahal na birhen. Mas mainam kung mayroong rosaryo o medalyon, dalawang puting kandila o asul na kandila, kulay ni Maria, isang rosaryo. Kailan at paano isagawa? Gawin ito sa umaga o gabi sa isang tahimik na sulok ng inyong bahay. Linisin ang lugar, ilatag ang imahen ni Maria, at sindihan ang mga kandila. Habang nakatingin sa imahen, taimtim na dasalin ang rosaryo o ang litanya ng mahal na pangalan ni Maria, kung alam ninyo. Kung hindi, sapat na ang sumusunod na panalangin na galing sa puso. O mahal na Birheng Maria, aming ina, pinupuri ko ang iyong banal na pangalan. Naway sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ako'y iyong samahan at protektahan mula sa lahat ng kasamaan. Ipagkaloob mo sa akin ang aking mga kahilingan. Banggitin ang inyong mga kahilingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ulitin ito ng 3 beses. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang mga kandila na maubos ng kusa. Ingatan ang rosaryo at medalyon bilang simbolo ng patuloy na proteksyon. Ang pagdarasal ay dapat na bukal sa puso at may buong pananampalataya. 2. Paglilinis ng bahay para sa pag-akit ng biyaya. Layunin upang linisin ang tahanan mula sa negatibong enerhiya at masasamang espiritu at upang buksan ang daan para sa pagpasok ng mga biyaya at positibong enerhiya. Ano ang kakailanganin? Walis, tubig, asin, rock salt or sea salt, insenso, kung mayroon. Kung wala ay sariwang dahon ng laurel o kahit anong mabangong dahon na may cleansing property. Isang baso ng banal na tubig. Kung mayroon. Kung wala ay simpleng tubig na binasbasan ng panalangin mo. Kailan at paano isagawa? Gawin ito sa umaga bago pa man magsimula ang mga gawain sa araw. Walisin ang buong bahay simula sa pinakadulong bahagi papunta sa pintuan at ilabas kaagad ang mga dumi. Pagkatapos, maglagay ng kaunting asin sa bawat sulok ng bahay at sa bawat bintana. Habang naglalagay ng asin, sabihin, sa pangalan ng Diyos at mahal na Birhen, linisin ang bahay na ito mula sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos, iwiwisik ang banal na tubig sa buong bahay, lalo na sa mga pinto at bintana habang nagdarasal. Kung may insenso, sindihan ito at ipadaan sa bawat sulok ng bahay upang ang usok nito ay magdala ng kapayapaan at proteksyon. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaang manatili ang asin sa mga sulok ng ilang oras bago walisin. Buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at mga bagong biyaya. Ito ay nagpapaalala na ang kalinisan ay kalapit ng kabanalan. Pagbibigay ng limos o charity. Layunin. Upang magpakita ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap, makapag-ipon ng mabuting karma, at magbukas ng daloy ng mas maraming biyaya sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kapwa. Ano ang kakailanganin? Pagkain, pera, lumang damit, o anumang bagay na maaari mong ibahagi sa nangangailangan. Kailan at paano isagawa? Gawin ito anumang oras sa Setyembre 12.
Humanap ng taong nangangailangan. Maaring pulubi, kapitbahay na naghihirap, o isang organisasyon ng kawanggawa. Magbigay ng bukal sa puso, walang pag-aalinlangan, at nang hindi naghihintay ng kapalit. Ang intensyon ay mahalaga. Ibinabahagi ko ang biyayang ito bilang pasasalamat at upang matulungan ang aking kapwa. Ano ang gagawin? Pagkatapos, huwag itong ipagmalaki. Ang tunay na kawanggawa ay ginagawa ng lihim. Maniwala na ang bawat butil ng pagkabukas palad ay babalik sa iyo ng 7 beses. Pag-aalay ng bulaklak at prutas sa altar. Layunin, upang parangalan ang mahal na birhen at ang mga banal na espiritu at upang imbitahan ang kanilang presensya at basbas sa inyong tahanan. Ano ang kakailanganin? Sariwang bulaklak, puti o asul ay mas mainam. Sariwang prutas tulad ng mansanas, ubas o saging. Malinis na tela para sa altar, mga kandila. Kailan at paano isagawa? Sa umaga, linisin at ayusin ang inyong home altar o ang lugar kung saan nakalagay ang inyong mga relihiyosong imahen. Maglagay ng malinis na tela, ilagay ang sariwang bulaklak sa isang florera at ialay ang mga prutas. Sindihan ang mga kandila at manalangin ng taimtim. Ito ay isang biswal na pagpapakita ng debosyon at paggalang. Ano ang gagawin? Pagkatapos, palitan ang mga bulaklak kapag lanta na. Ang mga prutas ay maaaring kainin pagkatapos ng ilang oras bilang bahagi ng pagbabahagi ng biyaya. Mga kulinaring tradisyon. Bagamat walang partikular na pagkain na mahigpit na iniuugnay sa kapistahan ng mahal na pangalan ni Maria sa pangkalahatang tradisyon ng Pilipino, ang araw na ito ay pagkakataon para sa simpleng pagdiriwang at pagbabahagi. Ang diwa ay nasa pagiging maligaya at mapagbigay. Karaniwan, ang mga pamilya ay naghahanda ng mga pagkaing nagpapakita ng kasaganaan at kaginhawaan. Ang arroz caldo o lugaw, rice porridge, ay isang paborito. Simpleng, pampabusog at kumakatawan sa init ng tahanan at pamilya. Ang pancit or noodles ay madalas ding inihahanda, simbolo ng mahabang buhay at magandang kapalaran. Ang mga kakanin, no, rice cakes, tulad ng bibingka, puto o suman, ay iniaalay bilang pasasalamat at ibinabahagi sa mga kapitbahay at kaibigan. Ang bawat pagkaing inihanda ay hindi lamang pampabusog, kundi pagpapakita ng pagmamahal at pagbabahagi ng biyaya. Mahalaga ang kainan, kasama ang pamilya at ang pagbabahagi sa mga nangangailangan na nagpapatibay sa diwa ng komunidad at pasasalamat. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal, mga gawain na dapat iwasan sa araw na ito upang hindi makakuha ng kamalasan o makapukaw ng masasamang enerhiya. Ayon sa ating mga ninuno, ang paglabag sa mga ito ay may malalim na espiritual na kahihinatnan. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. Ano ang hindi dapat gawin? Pagtatalo o pag-aaway sa pamilya o sa kapwa. Bakit bawal? Ang araw na ito ay pinaniniwalaang puno ng espiritual na enerhiya. Ang pagtatalo o pag-aaway ay nakakaakit ng negatibong enerhiya at nagpaparumi sa espiritual na kapaligiran ng tahanan. Ito ay paglapastangan sa diwa ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa araw na iginagalang ang mahal na birhen na simbolo ng kapayapaan. Mga kahihinatnan. Maaari itong magdulot ng matagalang alitan sa pamilya, pagkawala ng pagmamahalan, at patuloy na kamalasan sa tahanan. Ang mga negatibong enerhiyang nabuo ay maaaring manatili at makaapekto sa lahat ng miyembro ng pamilya. Pagpapahiram o paghihiram ng pera o mahahalagang bagay. Bakit bawal? Pinaniniwalaan na ang pagpapahiram o paghihiram ng pera sa araw na ito ay nagpapatigil sa daloy ng kayamanan. Ang paglabas ng pera ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng swerte, habang ang pagpasok naman ng hiniram na pera
ay maaaring magdala ng pasanin o malas ng humiram. Ito ay isang uri ng pagkulong sa swerte. Mga kahihinatnan. Maaaring magdulot ito ng pinansyal na paghihirap, problema sa paniningil ng utang, o pagkakaroon ng hindi matapos-tapos na utang. Ang daloy ng kasaganaan ay maaaring matigil o maging baluktot. Taraw, pagputol ng puno o halaman, lalo na ang matatanda. Bakit bawal? Ang mga puno at halaman, lalo na ang matatanda, ay pinaniniwalaang tirahan ng mga espiritu ng kalikasan tulad ng anitos o diwata. Ang pagpuputol sa kanila ng walang pahintulot o paggalang ay maaaring magpagalit sa mga espiritu na ito. Ito rin ay paglapastangan sa buhay at sa balanse ng kalikasan. Mga kahihinatnan. Maaari itong magdulot ng kamalasan, sakit o biglaang aksidente sa nagputol o sa kanyang pamilya. Ang mga espiritu ay maaaring maghiganti sa iba't ibang paraan, nagdadala ng kaguluhan sa buhay ng mga lumabag. Pagligo sa gabi o sa lamig. Bakit bawal? Ayon sa matatanda, ang pagligo sa gabi, lalo na kung malamig, ay hindi lamang masama sa kalusugan, kundi nakakaakit din ng masasamang espiritu. Pinaniniwalaan na ang lamig ay nagpapahina sa aura ng isang tao na nagiging dahilan upang maging bukas sila sa impluensya ng hindi nakikita. Maaari din itong maghugas ng mga biyayang natanggap sa araw. Mga kahihinatnan. Madaling kapitan ng sakit, pagkawala ng vitalidad, at pagiging bukas sa mga espiritual na atake o malas. Ang katawan ay nagiging mahina at ang kaluluwa ay nagiging vulnerable. Pagwawalis sa gabi. Bakit bawal? Ito ay isa sa pinakakaraniwang pamahiin. Ang pagwawalis sa gabi ay pinaniniwalaan na nagpapalabas ng swerte at biyaya mula sa tahanan. Ang dumi ay hindi lamang pisikal. Ito ay sumisimbolo din sa mga problema at paghihirap. Ang pagwawalis sa gabi ay tila pagpapalabas ng lahat ng magandang bagay kasama ng dumi. Mga kahihinatnan. Pinansyal na paghihirap, pagkawala ng mga oportunidad, at pagpasok ng kamalasan sa tahanan. Ang mga biyaya ay hindi makakapasok dahil ang daloy ay nabarahan. Usa, pagpapabaya sa mga banal na bagay o relihiyosong altar. Bakit bawal? Ang pagpapabaya sa mga imahen ng mahal na birhen, krus, rosaryo o anumang banal na bagay ay itinuturing na paglapastangan at kawalan ng paggalang sa banal. Ang mga bagay na ito ay naglalaman ng espiritual na enerhiya at proteksyon. Mga kahihinatnan. Pagkawala ng proteksyon, pag-akit ng negatibong enerhiya, at posibleng pagpasok ng kamalasan sa buhay ng isang tao. Ito ay tanda ng paghina ng pananampalataya na maaaring magdulot ng mas malalalim na espiritual na problema. 7. Pagtawa o pagkilos ng napakalakas o maingay. Bakit bawal? Sa mga araw na may espiritual na kahulugan, ang sobrang ingay at malakas na tawa ay pinaniniwalaang nakakaakit ng masasamang espiritu o hindi inaasahang atensyon mula sa kabilang mundo. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkabahala sa mga taong nasa paligid. Ang pagiging tahimik at mapagmatsyag ay mas mainam upang panatilihin ang isang positibong aura. Mga kahihinatnan. Pagpasok ng negatibong enerhiya, pagkabahala o pag-akit ng mga espiritu na maaaring magdulot ng gulo sa tahanan o sa personal na buhay. Pagpapahaba ng gupit ng kuko o buhok. Bakit bawal? Ayon sa ilang paniniwala, ang paggupit ng kuko o buhok sa gabi ay masama dahil pinaniniwalaan na ang mga putol na bahagi ng katawan ay maaaring gamitin ng masasamang espiritu sa masamang paraan o maging daan upang pumasok ang malas. Ito rin ay maaaring magpahina sa iyong personal na enerhiya. Mga kahihinatnan, pag-akit ng malas, pagiging vulnerable sa espiritual na pag-atake, at posibleng karamdaman.
9. Pagsasara ng pinto o bintana ng bahay sa buong araw. Bakit bawal? Ang pagsasara ng lahat ng pinto at bintana sa buong araw ay pinaniniwalaan na humaharang sa pagpasok ng positibong enerhiya, sariwang hangin at mga biyaya. Ito ay tulad ng pagsasara ng mga oportunidad sa iyong buhay. Ang sikat ng araw at simoy ng hangin ay mahalaga sa pagpapabago ng enerhiya. Mga kahihinatnan. Stagnasyon sa buhay, kakulangan ng oportunidad, pakiramdam ng pagkakakulong, at posibleng paghina ng kalusugan. 10. Paghaharap ng isang butas o sira sa pader o bubong. Bakit bawal? Ang isang butas o sira sa istruktura ng bahay tulad ng pader o bubong ay pinaniniwalaang nagpapalabas ng swerte at nagiging daan sa pagpasok ng negatibong enerhiya o malas. Dapat itong kumpunihin kaagad. Mga kahihinatnan. Pinansyal na pagkalugi, patuloy na problema sa bahay, at pagkawala ng seguridad at kapayapaan sa tahanan. Tandaan, mga minamahal, ang bawat araw ay may dalang aral. Bawat sandali ay may kahulugan. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na sa mundo ng mga tradisyon at pamahiin. Hindi ito usapin ng bulag na paniniwala, kundi ng pag-unawa sa koneksyon ng tao sa kanyang kapaligiran, sa kanyang kasaysayan, at sa mga puwersang higit sa kanyang kontrol. Sa pag-unawa sa mga lumang gawi at paniniwala, mas nauunawaan natin ang ating sarili at ang mundo sa ating paligid. Sa Setyembre 12 at sa bawat araw na darating, naway gabayan kayo ng inyong intuisyon at protektahan ng mga sinaunang kaalaman. Manatiling mapagmatyag sa mga tanda ng kapalaran. Buksan ang inyong puso sa mga biyaya at iwasan ang mga gawi na maaaring magdulot ng kamalasan. Hanggang sa muli, manatiling mapagmatyag at huwag kalimutang buksan ang inyong puso sa hiwaga ng ating mundo. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig. Mag-ingat kayong lahat.